Today is my birthday, so ayun, kahapon sobrang pagod, so nag-tiles ako sa office. So ngayon, dito tayo sa office. So inayos ko din yung mga inutos sa akin na IB. Siyempre yung tagal-tagal na yun. So yung buhay pa sa IB sa akin, so nag-tiles ako kahapon. So ayan, ligpit na tayo sa dapat din ligpit. So ngayon dahil birthday yung ngayon, so ayan, ligpit. So set up natin sa office ay bago. So madami-dami ito lang ginawa. Ayan. So ito yung work kahapon. Ayan, pagod. Sobrang pagod talaga kahapon. Pagod maglagay ng tiles. So papakita ko sa inyo yung isang pinag-work din natin. So this is labas. Yan yung tapon natin galing Manila. Ito yung winout ko kahapon. So binuild ko na mesa. So ito yung inutos ni IB. So kinulayan ko na siya ng gold. Ayan. So, sobrang ganda niyan. Sobrang ganda niyan. Ayan. Tingnan nyo. Sobrang ganda nito pagkagawa. Ayan. So sobrang pagod talaga kahapon. So ngayon pakita ko naman sa inyo. Naligpit muna tayo ng higaan. Kasi mas maganda kasi magligpit tayo habang maaga pa. Kasi ngayon nagawa pa ako ng report. Kasi tapos yung report ko, pati yung sa market ko. Kasi market ko hanggang hanggang Sunday ng umaga market ko eh. So yun, dapat yan isilip ko sa inyo. Ito yung workout ko kahapon. So naglagay na tayo ng tiles. So ayan, bagong tiles. So mapapansin nyo, naglagay din tayo ng bagong makapal na board. So kailangan na natin yung blower kasi magdamag yung blower. So mapansin nyo, okay na yung natin setup sa computer. So ito, kukulayan lang natin to ng ng gold. Kukulayan lang natin siya ng gold. So yun, andyan yung picture na IB. Ito sa computer natin setup. Although kahapon sobrang pagod. Sabado, tapos ngayon Sunday, birthday. Ayun, okay naman. So far wala naman problems. Mamaya relax. So yung pansin nyo, medyo sobrang talagang daming gagawin dito sa bahay na ito. Kasi kailangan sa kwarto namin parating mabango dito eh. Parating kasi naamoy ko yung mga pabango na IB dito eh. So marami pa rin gagawin dito sa kwarto dahil sobrang haba pang lalagyan ng tiles nitong bahay na ito. So morning again. Morning tayo dyan. Tayo natin yung ilaw sa labas. Ayan, Steve.
So, as in talaga, napakaganda talaga naman din ng ng nangyayari kahapon. Although, sobrang pagod lang. Pero, worth it naman. Worth it yung pagod. So, walang problema. So, yun. Kung hindi naman din kaya na ako lang mag-isa nito. Siyempre, may mga tao naman din na tumulong. So, nagawa tayo natin yung ilaw. Ay, kahit hindi na dito. Ito na lang sa may switch. Tapos, buksan na lang natin yung mga bintana. Para, okay. So, palay mo, 28 na ako. Grabe, bilis ng panahon. Yung kapatid ko, 27 na yun. So, dahil 1 year lang yung pagitan. So, ganun lang talaga ang life. Sobrang bilis. Akalain mo, 27 ako last year. Ngayon, 28 na. Sobrang bilis ng panahon. So, kahit ganun man, tapos pakita ko sa inyo yung pusa kong dalawa. Ito yung pusa kong dalawa. So, ito, inabandon na lang sila sa tabing kalsada. So, ngayon, okay na sila. So, papakainin natin sila ng morning cat food. Kasi nga, kailangan nila ng protina. Kailangan sila pakainin. Ayan, dito si Batman. Batman. Sobrang kalat pa talaga ng bahay. Kasi hindi pa naman siya tapos. Wala pa naman tiles sa buong bahay. Ayan. Ayan yung cat food nila. Oh. So, bibigyan natin sila ng cat food. Oh, kain na. Golden. George. Ayan na. Kain na. So, kailangan ihiwalay natin yung pagkain para hindi sila mag-away. Yan. Pakain na sila. Dagdagan pa natin konti para kain sila. Yan. Ito si Golden, si Batman, si George. Itong dalawa, wala pang pangalan niya kasi kakarating lang yan dito sa bahay. So, bumili na talaga ako ng pagkain ng pusa ko na cat food. So, pakita ko sa inyo para kasi uso kasi yung sakit ngayon na magkakasipon. So, ito yung cat food nila. Yan. Ito yung bilhin nyo para hindi magkakasakit yung pusa nyo. Kasi kung papakainin nyo ng kahit pork man yan, tapos rice, or beef man yan rice, or fish man yan or rice, hindi talaga healthy. Hindi na talaga healthy sa pusa yung mga ganyang pagkain kasi nagkakasakit sila. Tapos yung kambing ko naman, nag-iisang kambing ko sobrang ingay. Kaya mamaya ko na siya papainin. Sa ngayon, kailangan ko munang tapusin yung report ko sa company para mamaya, buti lang naman iinom. Kasi birthday naman, tas ayun. So, cool na yung natin dito. Yung operation natin. So, walang problema. Yun lang naman talaga yung operation talaga na magagawa mo na sobrang bilis. Sobrang bilis. Kasi, biruin nyo, paglalagay ng tiles, hindi talaga biro. Pati yung ito, dahil pa-L siya, so yung tabas niya magsimula dito hanggang dito, tapos sa baba lagay ng mga
libro, pati sa kabila lagay ng libro. So, kung mapapansin nyo yung tiles natin, 60 by 60. Yun yung, pero ito yung pinili kong tiles. Kasi pang ano siya eh, hindi siya yung tipong madulas. At isa pa, friendly yung kulay niya. So, yun yung pinili kong kulay na tiles. Siyempre, gusto ko sa office, innovation yung gagawin kong design sa office. Tapos sa susunod na linggo, makikita nyo kulay gold nitong lagay ng computer ko. So yun lang yung sabi ko. Tapos dito may kisame, syempre. Ayan, may kisame yan. Pero ayusin pa yan, kukulayan pa yan. So lahat-lahat talaga, kumbaga wala man si IB, syempre kung ano yung mga hinabilin niya, tsaka yung mga napag-uusapan, ginagawa ko talaga. Kahit kinabukasan birthday ko, hindi naman big deal yun eh. Kumbaga, basta meron ka lang talagang gagawin, magagawa mo naman yun. So, yun. Yun lang naman yung ano dun, point. Tapos, hindi mo na kailangan ng maraming tao na magtrabaho sa office mo, sa bahay. Ang pinaka-importante talaga sa lahat ay yung plano at saka yung focus, kasi every month kailangan may ma-develop ka. At parang ano lang yun, market strategy, kung gaano ba kalakas yung market strategy. So, yun lang talaga dun. Tapos, basta ano lang, cool lang, cool. Tapos tuwing umaga, yun na, hindi ako nagkakape, tubig lang. Kasi mas ano ako eh, mas prepare ako sa tubig. Hindi ako sanay mag-coffee. Maliban na lang kung coffee americano yan, kasi hindi masyado matapang yung ano nun, acidic. So yun, pinaka the best birthday ko. Ang wish ko sa birthday ko, magiging maayos parati yung mga plano na magagawa ko sa market. Sa lahat ng maayos ko, sa mga innovation. Sa birthday, innovation. So, yun lang naman talaga. So, nothing less. Yun lang ang gusto kong magawa sa life ko. Innovation. Kasi nga, nasa zero innovation ka man, o mag-start ka pa naman sa market or sa career mo, no problem, may degree ka o wala, basta focus ka lang, kasi yun yung pinaka the best sa lahat, yung pagiging achiever mo. Kung wala kang achiever, yun yung pinaka brutal sa lahat, kasi nga hindi mo siya ma-customize yung gagawin mo, kasi nga meron kang goal na iba-iba. So dapat focus ka lang sa main goal, kasi pag may main goal ka, yun yung pinaka the best sa lahat na maging successful ka. So yun naman talaga is no need naman sa part na kailangan mo ng supporters o kailangan mo ng malaking financial. Isa lang talaga yung kailangan mo sa customization, sa pag-build ng future mo, is yung time mo, yung plano mo, at saka yung paano mo siya ma-execute. Try and error, nandyan na yan. Isa dyan, confidence, kung paano mo siya i-execute na masabi sa mga client mo, banners, paano mo siya ma-design yung idea na yun, at saka ma-represent as value. Yun kasi yung pinaka
authentic sa lahat, yung ikaw mismong mag-drive to. Minsan sa business mo, di mo mamamalayan na kumita ka dahil siyempre dun sa mismong market strategy mo, nag-post ka lang tapos nagawa mo siya ng maayos, good in value na rin, parang ganun. Yun lang naman talaga dapat mong gawin sa buhay mo, na maging maayos, maging maganda, maging represent sa ibang tao na ikaw yung mismong nag-create, gumanap dun sa mismong services na yun. Kasi kung kumuha ka lang sa online lahat, syempre kahit yung iba na ganito, malalaman naman din, pero syempre kailangan mo pa rin maging magandang halimbawa na gaano kaganda yung services mo, pagkakatiwalaan ka ba. Kasi kung hindi ka naman mapagkakatiwalaan sa services mo dahil meron ka ng mga bad feedback, kailangan mo siyang i-adjust yun. Pero most of the time, kung magbi-business ka naman talaga, is ingatan mo na at alagaan mo talaga yung services mo, kasi yan lang yung panghahawakan mo in the end. So, ang ma-advise ko lang sa mga taong nagsisimula sa ganitong buhay negosyo, yung sabi ko, time at saka oras na ma-execute ng maayos yung services mo. Kasi kung hindi mo siya ma-execute ng maayos, malulungkot ka kasi nga syempre every month magbo-boost ka. Tama ba yung pagbo-boost mo sa Facebook? Tama ba yung services mo? Tama ba yung quality time mo para lang masabi na pwede? Kasi nung ako nag-start sa online market, business, construction, idea at saka tamang presentation lang na ikaw mismong mag-document dun sa mga product na yun. No need na talaga sa mga influencer na maggagamble ng oras na para lang syempre wala ka pa namang budget para bayaran yung influencer, so ni pambili ng dumin wala ka. So ang isa lang talagang gawin mo is focus ka muna. Pero pag may budget ka na, pwede kang kumuha ng influencer ng mga siguro pakunti-kunti. Huwag yung mga sikat, kasi pag sikat na mahal na yung babayaran mo. Yun yung pinaka problema dun. So ang masasabi ko lang, itong last year man or this year, hanggang sa nag-celebrate ako ng birthday ngayong araw na ito, May 5, Sunday, 2024. The best kasi yung mga magagawa mo sa buong taon, kasi nga pinaghihirapan mo yun. Pero mas the best kasi yung ikaw yung magplano, ikaw mag-execute, kasi yun yung pinaka memorable na araw na na-experience mo yung mga ganong platform. So sabi ko nga sa sarili ko, minsan out of block ka, minsan naman napaka-imposible. But pag hindi mo kasi siya gagawin, tsaka nahiya ka, wala talagang mangyayari. Kasi nga hindi mo siya ma-enjoy. Kung expectation naman na gusto mo agad na mag-boom, wala talagang ganun. Kasi nga kung gusto mo mag-boom agad, sobrang dali lang talaga. Labas ko sa boundary mo, pasukan mo lahat yung mga existing na mga
kaidaran mo, doon ka makipaghalubilo. Although, yun nga lang din, take a rest. Kasi nga, minsan, tatalunin ka talaga sa pride at saka sa mga documentation. Kung ready na yung mga documentation mo, kaya mo na makipaggambulan, okay, pwede ka na pwede ka lang sumala. Pwede ka na maging the next millionaire. Pero, yung sabi ko sa inyo, kapag 0 to 0, 0 to 0 yung quality ng time mo dahil wala ka pang sapat na resources, ay YouTube, Google ka muna. At saka, nandiyan naman yung mga AI tools. Gamitin mo lang sa maayos. Basta wag ka lang mahiya sa sarili mo na ilabas yung appearance mo. Kasi nga, appearance is always quality and authentic. Kasi nga, kung kakain ka sa restaurant na alam mo nag-order ka ng manok pero ang binigay sa'yo ay pritong kangkong, hindi mo masasabing authentic yun kasi at hindi mo rin masasabi yun talaga yung in-order mo ng manok kasi iba naman yung binigay. Kaya nga nagkakaroon ng understanding at sa mga information na absorb mo dahil hindi naka-align. So dapat ikaw mismo mag-align. At huwag ka rin magdedepende sa mga tao na sa paligid mo kasi nga minsan sila talaga yung magbibigay sa iyo ng tunay na realidad sa mundo. Kasi kung hindi ka masasaktan sa tao na nasa paligid mo, for example sa kaibigan mo, i-disappoint ka niya, i-judge ka niya, magpasalamat kayo dahil hinahanda ka na sa kapalaran na ang lipunan isang malaking libro na kung saan nakasulat na i-judge ka talaga. Pero minsan nauuna kasi yung pride, nauuna kasi yung sakit na nararamdaman mo at saka negative at saka disappointment. Pero kung i-revise mo yun in society, magpasalamat ka kasi hinahanda ka na sa totoong mundo. Yun. Pag hindi mo maranasan yun sa kaibigan mo, sa pamilya mo, tapos lumabas ka sa boundary mo at lumabas ka sa boundary ng kaibigan at pamilya mo, dun mo mararanasan na ang totoong realidad ng judgmental is nasa buong community. Pero kapag na-execute mo yan ng maayos, yung community na yun, at makuha mo yung respeto nila, malaking panalo mo dun. So, paano mo makukuha yung achievement ng ganun? Isa lang sa tamang pagiging maayos sa services mo, tamang pagiging quality sa oras na kailangan mong sabihin yun. Kasi nga, ganito kasi yan. Sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi nyo tatanggap ang sarili nyo kung sino ka, dun ka talaga magiging isang malaking failure ka talaga. Para kang nagawa ng resume tapos gusto mo mag-apply ng trabaho para minsan matatanggap ka, minsan hindi. Pero end of the story, malabo ka magiging successful sa pagiging isang empleyado kasi nga wala kang input. Although I respect myself as employee sa mga client ko, pero more than resume ang binibig ko. Kumbaga, pag may brand ka, yun yung susundan na pattern. Kung may services ka, yun yung susundan na pattern. Kumbaga, not in a resume or hiding information na tinatago ko yung skills ko, no. Hindi ko kailangan itago yung skills ko. Hindi ko kailangan mag-worry na
makalaman nila yung skills ko kasi nga everyday may bagong skills, everyday may bagong innovation. Yun yung ipaintindi mo sa sarili mo. Wag kang magstay sa isang bagay na alam mo may kulang pa. So, in a daily life, maraming importante na kailangan mong gawin at malaman. Kasi nga, doon sa mga client mo or sa company na pinagtatrabuhan mo, hindi ka mapopromote kung wala kang idea. Hindi ka mapopromote kung hanggang doon ka lang. Kailangan mo magtanong, kailangan mo gumawa ng ikakaunlad ng company mo or yung mga team employee mo. So, kaya nga nandiyan yung team building. So, kailangan mo mag-innovate araw-araw. Nandiyan na yung pakikisama sa mga ka-work mo, sa mga client mo. But, end of the story, expectation pa rin yung kailangan na ma-improve. Nandiyan yung numbers. Hanggat hindi gumagalaw yung numbers of data, hindi ka pwedeng piliin ng isang organization. Kaya nga, maraming naghahanap ng data analyst, maraming naghahanap ng SEO kasi nga, kung sino yung pinakamagaling na SEO at data analyst, sila yung ibibid ng kumpanya. Sila yung hanapin ng kumpanya kasi nandun sa kanila yung skills na hinahanap ng isang company. So, napaka-logic ang lahat. Kumbaga, pag hindi ka sumabay sa logic ng buhay, at hindi ka mag-upgrade hanggang hanggang 2 gig ka lang ng memory. Pero kapag yung SD memory, i-convert mo siya ng 64 gigabytes, kayang-kaya. Sobrang daming files na mailagay. Parang ganun lang yun. Pero syempre, nandyan na yung mga parables, words, motivation skills. Pero wala ka pa rin personal confidence sa sarili mo. Kahit ako, makikita nyo naman, dati may bangs ako, dito yung bangs ko. O diba, ang pogi ko, tingnan kapag ganyan. Pero ngayon, as a businessman, mas prepare ko rin ganito. Mas prepare ko meron akong balbas. Kasi nga, pag nagsuot ako nung American dress, na suit and tie, sobrang linis na tingnan. At saka, lahat ng mga big boss na naglalaro sa negosyo, re-respetuhin ka. Yun yung pinakadabas. Pag mukha ka kasing bata, tapos wala ka pang masyadong confidence, wala kang alam. Although, mo yung appearance, hindi ka naman nag-a-apply ng model. At isa pa, kung magiging model ka man, nandun pa rin yung positive thinking, competitions. Kung sa model industry, marami ding good looking you're not the only one as a good looking person na naninirahan sa isang lugar na yan. Pero ito pa rin yung error dyan hanggat hindi, pag wala kang charismatic, wala din kailangan meron kang complete everything. Kung mapapansin nyo si Derek Ramsey, wala namang bangs yan si Derek Ramsey, pero charismatic, nasa kanya yung charismatic. Confidence nasa kanya. Unang time para sa pagiging successful nasa kanya. Kaya wala sa good looking ang swerte. Nasa charismatic at paano ka makikisama. Yun lang naman yun. At huwag ka lang mag-judge. Mas maganda tumawa ka na lang. At i-focus mo na lang yung oras mo kasi yun yung pinaka-the best lahat. Yun yung pinaka-the best. Ang masasabi ko sa sarili ko, kumbaga, ito yung araw na
maalala ko na ganito na pala yung nagawa ko. Ganito na pala yung na-achieve ko. Parang sobrang haba na ng panahon pala ng ginugol ko sa industriya ng ng career ko. Kumbaga, ayaw ko kasi ayaw kong sabihin na kailangan next year mayaman na ako. Pwede mo naman gawin yun. Pwede lang. Pero hindi mo kailangan kumuha ng investor ng madami kasi nga anong guarantee mo na maibalik mo sa kanila yung na pinapangako mong numbers. Hindi yung problema doon. Parang inabsorb mo yung error na hindi mo kayang resolve. Yun yung simple math, pero hindi mo kayang kontrolin yung math number na yun. Yun yung problema sa lahat. Mas maganda yung ikaw mismong nagko-control ng numbers at isipin mo na ikaw yung invest sa sarili mong negosyo. Yun yung maganda doon. Kasi ang mapapangako mo sa sarili mo at sa negosyo mo is yung earning. Yun yung doon. At saka mag-pray ka lang din araw-araw kay Lord. Kasi kung hindi ko sinurrender yung buong buhay ko sa Diyos, yung parang nasa gitna ka lang, hindi ka magiging successful sa mga problema. Kasi nga, syempre, hindi alam ni Lord kung nasa masama ka ba o nasa mabuti. Pag sinabi mo nasa gitna ka lang, syempre, ang daming ayos ni Lord sa buhay niya. So, uunahin niyo yung mga tao na mas nagdadasal, mas nangihingi ng tulong. Ay, sorry kasi grabe, antok pa talaga ako, pero kailangan kong mag-report kasi ang market kasi ng client ko, kailangan everyday tuloy-tuloy yung market niya para pagdating ng Monday may papasok na client. Hindi kasi, ayaw ko kasi yung Saturday, Sunday ay komportable na ako, mag-relax na ako. Wala. Hindi ka yung pagod kasi nandyan na yun, pero kapag naging successful yung work mo at malaki ang numbers na maipasok mo sa kumpanya, yung pagod na yun, mapapalitan na yung saya, mawawala yung pagod na yun. Kasi nasubukan ko na yan eh. Kumbaga, kunting finish line, kunting oras na ibuhos yung oras na yun yung pinaka the best sa lahat, na huwag kang tumingin ng araw. Kailangan tingnan mo sa lahat ng work mo is yung ang may iambag mo sa CEO, yun at sa sarili mo. Kung everyday ba may malalaman kang knowledge, kung everyday ba kaya mo bang mag-handle ng mga malalaking error, kasi nga at kaya mo rin mag-execute ng mga bagay-bagay. Kasi hindi pwedeng sasabihin sa sarili mo, ay ito hindi gumagana, anong gagawin? Yung mga words na anong gagawin, diyan nagkakaroon ng malaking disappointment. Kasi nga yung time, yung minutes, gumagalaw yan. Hanggat gumagalaw yung time and minutes, syempre kailangan mong gumawa ng paraan na gagalaw din yung market at ng earning ng company at mga prospect. Kailangan may maipasok kang leads, kailangan may maipasok kang mga calls, message, kailangan gagalaw lahat yun. Kasi kung hindi gagalaw, advertisement, hindi gumana yung advertisement ng isa, kailangan maghanap kang tamang benchmark.
So, sa ginagawa ko talaga, sobrang risky at sobrang napaka-imposible para sa iba. Kasi, yung iba kasing company, nagbe-base sila sa contract services. Kung ano lang yung nakasulat sa contract, yun lang gagawin nila. At hindi. Hindi, alisin mo sa ganong mindset. Kahit CEO ka pa ng malaking digital company or IT department company, kapag ganun ang ginagawa mo sa mga client mo, pagtatawanan ka lang at aalis yun. Kasi nga, ang totoong digital marketing or agency, wala silang oras na pinipili at hindi sila pwedeng magsabi na ito lang yung kayang market, ito lang yung binayad ng kliyente, kaya ito lang yung mapoprovide. Hindi. Ang successful ng client mo, successful mo na rin. Kasi nga, hindi mo masasabi sa sarili mo na, successful ako, meron akong Mustang, meron akong Ferrari, meron akong magandang office, magandang bahay, magandang mga property. Hindi. Yung mga material na bagay na panandalian lang yan. Kasi nga, at isa pa, kailangan ng maintenance yan every month. Kasi kung wala kang source of client na maging successful, maging billionaire, pagdating ng end of the day, andyan yung mga bayaran mo sa governments, bayaran sa empleyado, bayaran mo sa mga maintenance, mga property mo, saan ka kukuha ng source of income? So, diyan ka na magkakaroon ng struggle. Diyan ka na magkakaroon ng malaking error. So, aanin mo yung big boss ka na daming problema, useless lang. So, yun yung nakikita ko. Yun talaga yung nakikita ko na sobrang mali talaga. Na noon pa, na ko na yan, na sight of mirror ko na yan. Kaya nga sa sarili ko, hindi ko sinasabi sa sarili ko parati na easy work, easy money, easy build. Hindi. Ang gusto ko lang is magkaroon ako ng malakas na confident at enerhiya para makapag-survive sa isang araw or hanggang gabi. Ang work of timeline ko, wala akong work of timeline. Wala akong masabing as American time, Filipino time. Hanggat kaya kong mag-work, i-work ko yan. Kasi nga, nakasalalay kasi diyan yung history, yung sinasabi nilang history. For example, nag-work ako as bagger sa isang supermarket sa Robinson. Nandyan yung hard time at saka yung sasabihin ng mga cashier na, Superman, pa-box naman. Superman, pa-check naman ng barcode. Superman, pa-assist naman. Yung parang ikaw lang yung, feeling mo ikaw lang yung mag-isa. Pero, syempre, parati mo tatandaan, huwag kang magdepende dun sa mga kasamahan mo as bagger. Kasi, sasabihin na, nandiyan naman si nandiyan. Iwasan mo hanggat kaya mo gumalaw at kaya mo pagsilbihan yung mga tao na hihingi ng tulong sa'yo. Try mo, gawin mo. Kasi diyan ka hahasa, diyan ka magiging batikan sa pagiging matulis mo sa trabaho. Kasi nga, kung mapapansin mo, pwede kang ma-promote next week. Yun. So, 1 week, sa 2 weeks na yun yung doon ko na-experience na maghatid ka ng mga namili sa supermarket. Hatid mo sa labas yan na 6 na box nakapatong doon sa mismong postcard.
Siyempre alangang hayaan mo lang magtulak yung may edad na. So, tulungan mo. Pero minsan may ibibigay yan silang reward. So, sa supermarket, may protocol yan sila. Bawal talaga magbigay ng reward. Pero syempre, not knowing naman na kailangan mo din magmerienda. Kasi, kailangan mo rin may backup kang pumasay. So, kailangan mo tanggapin din yun. Blessing yun eh. Kumbaga, bigay ng yun eh. Bigay ng tao yun eh. Hindi mo naman sa pilitan na inuobliga yung tao. So, at malaking bagay yun kasi makapag ka talaga, makabili ka talaga ng pagkain at may pamasahe ka. Yun yung pinaka the best doon. So, sa ganon, 2 weeks, di ako magkakamali. 1 in the afternoon, bumalik ako sa supermarket. Tapos, syempre may kailangan umuya ka ng Mentos niyan. Hindi ako nagkakamali nun. Ang tawag nila sa akin kasi Superman. So, syempre may ako nun. Kasi dito, nauntog kasi ako nito. Kasi nauna talaga yung noo ko talaga sa semento nun. Kaya nga may bangs ako nun. May palawit ako na parang Superman kasi tinatakpan ko to. So, kaya parang Superman. Yung head general ng buong department store at saka ng supermarket, di ako nagkakamali. Nakita niya, sabi, ano yung ginunguya mo? Sabi ko, ay, wala po yun, sir. Wala. So, nag-deny ako para matapos na rin. Pero hindi, pinaglaban talaga niya. Kasi protocol sa supermarket, bawal ka talagang kumain doon kasi nga, yun yung pinaka talaga nila na protocol. Nandyan yung mga CI nagbabantay. So, kahit alam mo magkano lang yung Mentos, bawal talaga yun. Pero ang nun, kumakain ako, nandun ako sa baggage counter. So, wala sa mga pagkain. Wala dun sa loob ng supermarket. So, pero napadaan yung siga, yung general manager, nakasuot in tie, naka-Amerikano. Kaso, masasabi ko, ito, i-judge ko na lang din. Pandak talaga na mayabang. Yun. Sabi niya, ganun siya, ano yung kinakain mo? What is that? Sabi ko, nothing, sir. Pero ako, yung araw na yun, may lagnat kasi ako. Pero kahit may lagnat ako, nagtatrabaho pa rin ako. Kasi sayang naman din yung araw. Kasi kung nandiyan kasi yung performance bago ka pa lang. So, kailangan magandang performance mo. Wala nang degree. Basta importante. May experience ako. At saka, meron akong maidagdag sa college budget. So, dahil independent nga naman. So, yun. Sa loob ng 2 weeks na yung ganun nangyari. Sabi, punta ka sa taas. Kasi, pangalan mo? Ayun, sinabi kong pangalan ko. Tapos punta sa taas, tinignan yung record ko. Ang aga pumasok nito. Ang sipag ito. Doon na parang napahiya siya. Kasi, sobrang aga ko pumasok, sipag, nandun na. Effort, nandun na. Pangalan ng Superman, nandun na. Siyempre, sabihin yung Superman, nandun na yun eh. Alangang tatawagin ako nung One Punch Man na yung si isang superhero din na pag sinuntok yung kalaban, patay agad. Hindi pa naman, maganda pa naman yung buko nun. Tapos, sabi ko sa akin, bukas, ito na yung susuotin mo. Doon ka na magsuot. Doon ka na magbantay sa GP Sus ko. Yung pinakamahal yung GP Sus sa department store. Tapos doon na ako pinasuot na parang white shirt, necktie, black necktie, naka-insert. Doon yung sabi na, wala na.
nakatayo na. So, doon ko na naman nagamit yung pagiging magaling ko sa sales. So, kaya diyan ko na-familiarize yung GB Shoes, Rusty Lopez, Morocco, mga Adidas, lahat ng mga sizes ng shoes at brand. So, doon ko nakabisado lahat at ako sa isang araw nakabenta ako ng 21,000. So, ganda ng performance kaso wala lang tip. Yun lang yung masabi ko, walang tip. Pagkatapos tapos yung isang linggo, nabuo ko yung isang buwan. Nag-resign ako. So, bago ako nag-resign, hindi ako magkakamali. Nainggit kasi yung general manager sa palawit ko rito. Dahil nga tinatakpan ko nga, may bukod nga. Sabi niya, isa lang masasabi ko sa'yo. Galit ako dyan at ginanon niya yung buko. Alam niyo kasi, ang mga ibang may position sa mga malalaking kumpanya, kailangan i-evaluate na din yan kasi may mga malilit na tao na masisipag talaga. Mas masipag sa general manager. Dapat sila yung bigyan talaga ng tamang reward kasi mas matalino pa yung masipag kaysa doon sa nagtalitalinuhan tapos mayabang. So, diyan kayo babagsak sa negosyo nyo. Kasi sa US, kung sino yung masipag talaga, sila yung binibigyan ng karapatan na ma-experience yung position yun. Yung sinasabi nila na kailangan mo ng degree, sabihin natin kahit masteral degree ka pa o doctorate, kung ganyan yung value attitude mo, ikakabagsak ng business mo yan kasi nga yung mga masisipag na empleyado bago man yan ang matagal na mawawalan ka ng swerte basta ang alam mo lang hire mo lang yung masteral na yan o doctorate na yan o college graduate na yan tas may attitude. So yun talaga yung iwasan. Siyempre yung ibang CEO kasi ng kumpanya auto-auto-in lang, ayun, mas pinapaboran nila yung sip-sip kaysa dun sa masipag na may naiambag na malaki sa kumpanya. Yun yung kaya nag-decide ako na umalis noon kasi nga kailangan kong malaman yung career ko at isa pa hindi ako nababagay doon kasi feeling ko parang ginagamit lang ako. So, I mean, normal lang yung sasahuran ka pero yung skills hindi maganda. So, yun. Sa isang buwan binalikan ko ang napasukan ko namang university, maganda, private school. So, ang uniform na naka-Americana na naka-black, doon ko binalikan yung mga tao na doon sa pinagtrabuhan ko. Oh, Superman, long time no see. Syempre, kita nila yung mga bizarre nakita ko. So, ayun, stories ends tapos judgmental ends. So, doon na natatapos yung pagiging judgmental nila. Kaya nga, kung story lang pagbabasihan, marami kang makikreate na story at marami kang magagawang story. So, ang kailangan lang talagang gawin mo is yung ma-achieve mo at maging confidence ka kasi nga hindi mo masasaksiyan at hindi ka makagawa ng legendary history sa sarili mo kung yung mga tao na nagda-down sa'yo ibubugin mo sa pakin mo. Kahit ganun, mapapahamak ka lalo at isa pa, mas magiging critical yung sitwasyon mo. Hayaan mo sila o iwasan mo sila or pwedeng gamitan mo sila ng tamang paraan na batas, ganun.
So, mas maganda, videohan mo sila para mayroong ebidensya. Kasi yun lang naman talaga yung yun lang talaga yung ebidensya na hindi kayang UPN. Sabihin na natin gano'n. Kasi, in verbal kasi, alam natin nasaksihan sa mata mo. Wala namang scanner yung mata mo, wala namang masasabi na hindi naman yung mata mo katulad ng projector na kayang maglabas ng yung artificial na cliff. So, mas maganda. Kung may cellphone ka, videohan mo. Kung wala kang cellphone, bawal dun sa loob. Isa lang gawin mo. Bili ka ng malit na CCTV, kabit mo sa damit mo para meron kang ebidensya. Although is a kind of risky at saka medyo may intention na hindi mo pwedeng sabihin intention, safety mo yun. Kasi katulad sa mga pulis kapag walang body cam, tapos sasabihin lang verbal na sabihin na ng laban kaya nabaril, makakasuhan pa rin ng murder yung pulis. So, at wala, kahit anong hindi ka rin kaya ipagtanggol ng mga taong na nakaupo doon. Pero, syempre, sabi nga nila, mas maganda yung may ebidensya kaysa wala. So, yun yung pinaka maganda sa lahat. So, ang buhay lang naman kasi, lang naman talaga gumawa ka lang ng tama at mag-enjoy ka lang. Gumawa ka ng history. Wag ka lang mag-judge. Yun lang, tulungan mo yung mga tao na nahihirapan. Kahit alam mo, basta ang pagtulong naman kasi wala sa pera yan. At wala naman din yan sa talino. Nasa lang naman yun. Nasa capacity mo kung anong kaya mong i-provide dun sa tao na alam mo na naghihirap. Hindi lang porket maganda, tulungan, yun lang tutulungan mo. Kailangan mo lang naman talaga na subukan kung i-priority mo yung time nila o sa'yo. Isa lang naman talaga ang gagawin mo is you making a good history. Yung parang legendary work. Yun. Kung anong nagawa ko sa mga work na sobrang dami talaga yung nagawa kong work, kumbaga kung sa experience, kung kahit nasabihin natin 1 month bawat kumpanya, ang laking tulong na nun kasi parang kung alam mo yung procedure ng buong company, kaya mo nang kaya mo nang i-execute yung parang grabe, paano nagawa yun? Yung parang ganun, paano na-execute yun? So, basta kung gusto mo maging hindi multi-award. Nandun na tayo sa multi-award na multi-skills. Yun. Na para kang isang brand na logo tapos nandun lahat yung services na kaya mong gawin. So, yun. Para kang mas higit ka pa sa machine na kayang magtrabaho. Pero, masasabi ko lang, sobrang stress talaga. Nandyan yung obligation, nandyan yung paano kung ma-failed ka, paano kung hindi mo magawa, anong magiging consequence. Alam nyo, ang consequence, nasa lang yan, nasa mga taong nagsasabi na, mahirap yan, madali yan. Nasa kanila yung consequence. Kasi, sila yung naghahanda naman din sa'yo sa totoong society. Kaya sinabi ko na ida-down. Kuwari, yung mother mo, dinadown ka at walang tiwala sa'yo. Kaibigan mo, ganun din. Magpasalamat ka kasi nga inahanda ka nila sa totoong mundo na mapanghusga. Kasi hindi nila sasabihin nyo kung hindi nila naranasan nyo. Although, may time lang na mali lang talaga yung pagkasabi. Na kumbaga, kung ano yung naramdaman nila ng araw na yun, ganun ang
pinaramdam sa'yo na yung alam mong busog ka, kung alam mo gutom ka, yung parang alam mo na hindi mo pa naman na ano yun, na subukan pero biglang binitawan nilang ganong salita na alam mo na wala namang personalan sa pamilya at saka sa kaibigan kasi pag sinabing kaibigan is happy-happy lang yan. Pag sinabing kaibigan is guardians yun. Pinoprotektahan ka na hindi ka masaktan. So, but hindi. Kumbaga, bago kang maging matapang na leon, kailangan kaya mong makipaglaban sa mga cobra. Yun, sa mga ahas. So, doon ko na-realize na ang isang alpha male na leon, kailangan mo talagang sumunggab na makamandag ng mga ahas at saka mga iba pang mga kamandag na sabihin natin mga hayop, parang gano'n. Sa mundo ng tao, ganun din. Kailangan mo ring lumaban at i-execute at sa paraan na alam mo. Pero wag iwasan mo din yung yung mindset na lahat ng mayabang gusto labanan mo. Hindi. Pangit din yun kasi nga wala ka naman din history magagawa nun. Hindi ka naman superhero para maging superhero. Ang lang is tamang objective lang. Pero kung gusto mo, gaya ng ginawa ko everyday, good history, create a history, yun lang. Gumawa ka lang ng tama. Kaya nga, nandyan yung good way at saka bad way. Piliin mo yung good way. Yun yung pinaka maganda sa lahat, good way. Kasi, pag pumunta ka naman din sa church, sa isang taon, paulit-ulit naman sasabihin ng ng pare at saka ng pastor, isa lang naman pinaka-objective din maging mabait ka So, sa lahat ng mga parable, sa lahat ng mga words is, lang naman din yan parang, consideration na lang yan Pero, isa lang talaga yung pinaka-source of nature talaga na magiging good person ka is yung humble ka, patient ka, at anger management, yun talaga yung iwasan mo. At saka, tawag nilang sabi nilang overload o lahat ng mga other words na napuno ganun. Walang yan, walang kwenta yun. Kailangan mo maging good person ka. No matter what happened, ganun lang. Kailangan mo maging mabait. At pwede kang mag-prank ka ng mga tao na overacting na talaga at over-bullying na talaga. Pero mas maganda, videohan mo na lang para dun ka meron kang panghawakang video at hindi yung puro beer. Ayan na nasabi ko, verbal, secondary na lang yan pagdating sa parang kung magbigay ka ng affidavit sa abogado mo o sa police station o sa barangay, secondary na lang yan. Pero yung pinaka-authentic talaga na evidence is yung video at doon naman is masasabi mo kung ano yung nangyari. Doon mo naman maikukwento na may katotohanan talaga. Kasi nga, sa buhay ng society o sa lipunan, mas pinapaniwalaan yung may ebidensya kaysa dun sa walang ebidensya. Kahit magkamag-anak, magkaanak pa yung kalaban mo. Basta pag may ebidensya ka, tapos yung kamag-anak, yung mga kalaban mo na malaking angkan, walang ebidensya, malaking history pa rin na mananalo ka. Yun yung pinaka the best doon. Basta ang masasabi ko lang, still move forward lang kasi yun lang naman talaga yung pinaka the best talaga move forward lang. Huwag kang titigil sa bagay na gano'n. Kasi for example, dito nga sa Cebu, lampas na ako ng 1 year pero kung ano yung plano na pinag-usapan namin ng asawa ko before, hanggang sa nasa heaven na siya, hindi ko man magawa agad-agad pero magagawa ko. Ayan, kasi nga
nakapag-focus ako. Basta pag nag-focus ka lang, magagawa mo yan. Parang yung mesa na pinakita ko sa inyo na naisipan ko kulayan ng gold bago lagyan ng glass sa taas. So, napaka-unique. So, parang sa halagang 150 pesos na metal spray galing Thailand, ganun nakakintad yung kulay. Parang 24 karat gold yung bumalot sa kahoy at saka sa bakal. Parang napaka-unique at napakaganda yung At sa mga taong tumulong dahil naging mabait ka din sa kanila, tutulungan ka din nila. Yun yung parang is a blessing na yun na binigay ng Diyos na dahil mabait ka sa mga tao. So, tutulungan ka rin ng mga tao na lang. Pero, don't expect pa rin natin na pag may tinulungan ka is kailangan mag-obliga din silang ibalik yun. Huwag mo talagang expect ng ganun kasi nga sobrang mali talaga na parang expectation na return of good Samaritan na pangyayari. Hindi. Huwag mo talagang isipin yun. Ang importante, meron kang value na ginawa na hindi mababayaran. Yun yung pinaka-the sa lahat. So, ayun, ang masasabi ko lang, nice work, nice history na makikreate. So, kaya masasabi ko sa sa podcast na to, sobrang thankful pa rin ako kasi nga dati sumuko na ako, kumbaga. Syempre wala ka pang kumbaga kung bata ka pa, sobrang bata ka pa at independent ka na, syempre susuko ka na talaga na sabihin ko, oh Lord, para paano to? Parang ito na ba yun? Parang kaya mo pa ba? Parang pero hindi pala, mas meron palang ibibigay si Lord sa'yo na magandang ibibigay ni Lord sa'yo na pangyayari. So doon ako nahimasmasan na ito pala yung buhay na dapat ko makamtan. Pero kasi yung mga iba kasi nakakarating na sa ganong level of experience, sinusulat lang nila sa libro. At syempre, yung libro na yun, kung hindi mo naman bibilin yun, kung hindi mo naman malalaman yun, minsan nasa baba mo na lang, minsan kalabitin ka na ng libro pero hindi mo pa rin nalalaman yun. Pero sa totoong mundo, nasa paligid mo lang pala. For example, nasa pamilya mo o sa kaibigan mo yung unang kabanata ng kwento. Parang ganun. Kasi kung walang kabanata ng kwento, hindi mo mapaghahandaan. Kung maging pulis ka at abogado or teacher ka o politician ka, walang mga bully-bully yan. Ang mambubuli lang sa kapwa, kaposisyon mo lang din na ranggo. Pero sa mga in public community, walang gagawa ng makukuha mo yung malaking respect. Paano kung hindi mo makuha yung ganong position sa society? So, anong gagawin mo? So, ito naman yung gagawin mo. Ang pagiging negosyante. Yun yung susi sa lahat ng failure mo. Susi sa lahat ng mga bullying. Kasi, ang pagiging negosyante, lahat ng mga posisyon ng police, teacher, politician, investor, lahat ng posisyon sa lipunan, lahat yun magiging kaibigan mo, lahat yun magiging associate mo sa isang iglap lang. At doon mo makukuha lahat ng respeto. Kasi nga, ikaw yung pinaka-leon. Yun yung ikaw yung pinaka-alpha sa lahat ng hayop. O sabihin natin, as a human nature, parang gano'n. Ikaw yung batikan. Pero sa iba,
Meron naman nagsasabi nagko-content ng ganyan na na ganitong gawin, motivation, short video, ganyan. Hindi eh. Kailangan mo talaga naman din i-document ng maayos at saka sabihin ng maayos, kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na pasigaw. Kasi nga, paano kung may sakit sa puso yung tao at saka negative yung tao, tapos ganun mo na over capacity, tapos may kasama sigaw. Hindi, parang wala ka pa rin although nagsabi ka ng motivation words, but pasigaw o parang trust talk ang dating, na yung parang sinasabi mo na sobrang dali lang, ganun. Meron kasing mga tao talaga na kailangan i-comfort mo muna sila bago mo sila isabak sa ganung lipunan, kasi hindi mo pwede sila sabihin na ito kakaluto lang ng piritong manok, kainin mo na agad. Syempre mainit pa yun, dapat mo muna sila, i-comfort mo muna, tamang comfort na maging kalmado sila. Doon mo sila i-train, kasi doon mo ihasa yung pagiging leader. Pag hindi mo kasi ginawa yun, yun yung pinaka sa lahat, na pasigaw at saka hindi talaga maganda yun. Kasi isipin mo muna yung nararamdaman nila bago mo silang i-audit sa mga nagagawa nila at i-compare. Yan nga sabi nila, comparison, hindi talaga pwedeng i-compare yung nagawa mo at sa nagawa nila, na ito ang dali-dali lang, ganyan. Hindi, napaka-mali talaga. Maling decision yun na kumprontahin mo agad-agad na ito gawin mo. Hindi. Kasi naman kumbaga magagawa naman din nila yan, but in a good way lang, in a good approach lang. Hindi pwedeng hindi pwedeng basta nasabi mo na, alam mo na okay na, hindi ka. Kasi bumibilib ako sa mga nagagawa ko kapag tamang guidelines, tamang objective talaga sa bawat isa na na-encounter ko na gustong magbago ang buhay. Yun. Not only in skills or professional position, nasa pa rin, nasa manners pa rin. Kasi nga, hindi mo pwedeng agad-agad i-compare yung nagawa mo at yung expectation na itong gawin mo kasi nagawa ko. Hindi, wag mo talagang obligahin agad. Kailangan sabihan mo muna siya sa mga error na mararanasan niya, ganun, kung paano resolbahan yung error. Kasi kapag alam na niya, ay okay na. Kumbaga, yun yung pinaka the best sa lahat, na ito kaya na niya. So ang alam mo, kaya na niya. So ito lang yung end of story sa birthday ko ngayon, last year, this year. So hoping ako na may magawa pa ako in coming year hanggang sa magawa ko lahat. So hanggang sa magkaanak ako, ganun din ang ituturo ko sa pagiging anak ko. So yun, the good way, the best. So salamat sa lahat ng nagtiwala at nag-guide sa akin. So thankful pa rin ako na kung ano yung narating ng brand ng Whip Kingston for how many years na pinagpaguran. So okay, salamat.